Magandang umaga mga kapatid. So sa halap tayo po'y nagpapasalamat una sa Diyos dahil tayo po'y nandito pa rin at meron tayong pagkakataon na palaging maglingkod sa Diyos. So sa ating pong Bible study, pagpapatuloy lang po natin na ating natunghayan noong nakaraang linggo. Ito'y patungkol po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Actually, ang talagang pangunahing gawain ng iglesia ay para magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun ang makita natin. So, pinapangaral pong Ebanghelyo para yung mga tao po'y maligtas. Yun ang primary na gawain po ng iglesia. At ikalawa doon na ipagpapatibay na mga nabautismohan. Kasi walang halaga kung tayo po ay nagbabautismo tapos nawawala lang. Hindi rin sila maliligtas. Pero hindi rin sila pwedeng mapagtibay kung hindi sila maging Kristiyano. So ito po ang ating pagpapatuloy po na gawain po sa umaga po ito. Alam ko, dito tayo nagtapos dito po sa bahaging ito. Minsan pagka dumarating na po kayo sa katulad na edad, kailangan ng isulat yung mga bagay-bagay. Minsan nalilimutan mo So dito po sa ating pagpapatuloy, given po yan na mahalaga yung gawain. At ang paraan na ginawa po ng Diyos para sa tayo maligtas ay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Yung buo bago tipan actually. Ang unang aspekto ng, yung po salitang aspekto, sabi ni Chilo Batia Deli, hindi raw aspekto yun. Kasi it's a borrowed word, kanya. So kung gagawin mo yan na Tagalog, sundin mo yung original, so aspekto kanya. Kasi sabi niya, aspekto, hindi tama yung kanya. Pero wala ka naman yung tama kasi parang magaling siya sa ganun. So, isang aspekto po na makikita natin ang kakalagaan ng Ebanghelyo. Hindi lamang sinasabi sa atin kung paano tayo maliligtas. Sinasabi rin sa atin ng Ebanghelyo kung ano magiging kahalagaan, kung bakit ka maliligtas. Kaya yung mga tao po, sabi ko nga, kapag tayo nagbebenta ng isang bagay na nakikita ng tao, yung actually nakikita niya, bibili niya yun. Pero pag ang isang bagay na inaalok mo, hindi niya nakikita, di ba, insurance, mahirap ibenta yun. Kailangan mo ng matinding sales to para makumbisya mo yung tao. Kailangan na po yung Ebanghelyo. Pero ang Ebanghelyo po, talagang meron siya sinasabi sa atin, nakahalaga. Makikita ninyo na pag tayo po ay sumunod sa Ebanghelyo, at tayo na bautismo, etc., meron naghihintay sa atin. Meron ibibigay sa atin ang Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya minsan hindi natin kasi yung ordinaryong tao, basically, ang kanyang sense ay ang kanyang pagtingin. Hindi nila na-appreciate, hindi pa natin nakikita. Kasi po rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, but now has been revealed by the appearing of our Lord, of our Savior Jesus Christ, who has abolished death. So sabihin, nakamatay dito, dalawang bagay. So sa kuyang panahon, inalis na yung spiritual death. Sabi, kahit nagkasala ka, pwede ka manubalik sa Diyos. Eventually, pagdating sa pangalawang pagkakataon, physical death mawawala rin dahil lahat ng tayo mabubuhay na maguling. And brought life and immortality. So actually, tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya lang, sa isang paraan na sa panghinarap. Meron tayong pag-asa kanya. Merong nakalaan. In other words, kumbaga, para maunawaan natin ito, pag ikaw po ay nag-deposit sa bangko at time deposit ka. So, halimbawa, 2 years. Meron kang pera doon, pero hindi mo siya magagamit. After 2 years, doon mo makukuha yung benefits ng savings na yun. Ganun din yan. Nasa sa atin na yung buhay at buhay na wala hanggan at ipinahayag sa atin sa pamagitan ng Ebanghelyo, nalaman natin yun, hindi pa natin hawak yan. Pero ito'y pinapangako sa atin yan. So meron tayong pangako. Meron tayong hope of eternal life and immortality. Ito pong life, ito
Ito yung spiritual life. Ibig sabihin, nagkaroon tayo muli ng relasyon sa Diyos. Otherwise, dati tayo hiwalay. Pasinin natin sa ang salitang kamatayan, death. Sa salitang Grego, ito po ay thanatos. Nang ibig sabihin ay separation. Dalawang bagay. Sa physical na kamatayan, mihiwalay ang espiritu mo sa iyong katawan. So, namamatay ang katawan. Pag spiritual death, nahihiwalay ang ating kaluluwa sa Panginoon. Nawawala yung relasyon kanya. Immortality, pag tayo po hindi na sa langit. At makakasama natin ng Diyos magpakilanman. So, ito po ipinahayag sa pamagitan ng Ebanghelyo. In other words, noong unang panahon, hindi natin alam yun. Tanungin mo yung ordinaryong tao na walang alam sa Biblia, usually, hindi nila alam. Ang alam na nila, mabubuhay ka kanya, magpakasaya ka, mapatay ka kanila. Yun ang common na mentality ng mga tao. Pero sa Ebanghelyo, sinasabi siya, hindi gano'n. Hindi lang gano'n ang buhay kanya. Dahil meron tayong kaparusahan na naghihintay kung hindi tayo susunod sa Ebanghelyo. So ito po ang makikita nating kahalagahan ng Ebanghelyo. So ito, sa experience mo ng pangangaral, yung alam na alam mo yung mangangaral na baguhan pala. Automatic lang yun. Parang computer lang siya. Pero sa experience mo ng pangangaral, at nakikita mo yung response ng mga tao, may paraan na may pakilala yung bagay sa ibang paraan. Pero pinapakita mo yung katotohanan niya. So yun makikita natin. Ang pinahayag ng Ebanghelyo na may naghihintay sa ating na buhay na walang hanggan na kasamang Diyos pagdating ng ating Panginoon. Okay? So, isipin natin yun. Kung tayo po yung mamamatay at wala tayong pangakong gano'n, ano naghihintay sa atin? Yun ang opposite ng pangakong yun. The spiritual death, eternal. Ikay mahihiwalay sa Diyos, magpakailanman at dadali ka sa impyerno. Pero yung Ebanghelyo sinasabi sa atin, pwede kang magpapunta doon. At mapunta ka sa isang mas magandang kalagayan sa pamagitan ng tinatawag na Ebanghelyo. Isipin natin yun. Habang tayo po ang problema na makikita natin sa pagitan ng gusto nating maligtas at ang buhay natin ngayon, meron sila parang, kung hindi natin naayusin ang buhay natin, naglalaban yung dalawa. Sabi nga po ni Pablo sa Galatians chapter 5, lumalakad ka sa spirito, kanya, o lumalakad ka sa laman, kanya, magkaaway yung dalawa, kanya. Sa isang natural na normal na sitwasyon ng ating laman, hindi lumalaban sa Diyos. Dahil ito'y nilalak ng Diyos sa may mabuting layunin. Para tayo tao, kailangan natin ng katawan. Pero pagka hindi natin ginamit sa maayos na paraan, lumalaban ang ating pagdanasan ng ating katawan laban sa Diyos. Yun po makikita natin. So, dito po sa uling bahagi ng Romans. Ang Romans po, nagsimula siya, so Romans chapter 1, nagsimula siya sa pananampalataya. Di ba? Basahin po natin. Yung Romans chapter 1, verse 16. Mapapasin natin, kaya nga po yung mga denominations, hindi nila alam ang Biblia, actually. Alam lang nila yung bahagi ng Biblia, pero hindi nila alam yung kabuuan ng salita ng Diyos. Sa Romans chapter 1, verse 16, ginagamit ito ng mga once salvation by faith only kanila. So, sabi nila, tignan mo kanya, so ang palataya ka lang, ligtas ka na. Sa verse 16. Pero hindi totoo yun. Mapapatunayan po natin. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo, hindi sa Grego kanya. Sino maliligtas? Yung sumasampalataya. Pero pagdating sa pinakahuling bahagi ng aklat na ito, na nag-emphasize ng pananampalataya, ang majority po ng aklat ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sinisira ni Pablo ang kaisipan ng mga Hudyo na kinakailangan sumunod sa kautusan ni Moises. So, ini-emphasize yung pananampalataya na opposite sa paraan ng kaligtasan sa kautusan ni Moises. Pero pasilin natin ang pinakahuling bahagi
Now to Him who is able to establish you according to my gospel. Ito po lumami po natin. Ba't sinabi yan? To my gospel. Meron ba sariling ebanghelyo? Si Pablo, wala. Siya ang nangaral, sabi. Yung ipinapangako kong ebanghelyo kanya. Eh siya rin namang ebanghelyo ng ating Panginoon. And the preaching of Jesus Christ. Alam po natin, itong nagsulat dito, isang Hudyo. Yung sabi niya, according to my gospel, and the preaching of Jesus, pareho lang yun. According to the revelation of the mystery kept secret since the world began. But now has been made manifest, ito'y pinahayag kanya, by the prophetic scriptures. Ito'y unang pinakilala sa Old Testament, has been made known to all nations. Yun na sinabi ng Panginoon, umayon kayo sa buong sanglibutan. According to the commandment of the everlasting God for obedience to the faith. So nagsimula siya sa pananampalataya. Pero hindi sinibig sabihin ni Apostle Paul na sumampalataya na lang. Ang kaakibat ng pananampalataya ay pagsunod ng pananampalataya. So hindi sapat na kay alam mo ang Biblia. Hindi sapat yun. Kailangan sumunod doon sinasabi ng Biblia. Kaya paano yung salvation by faith only? Hindi sila naniniwala ng pagsunod ay kaligtasan. Hindi sila naniniwala doon. Pero sabi ni Pablo, for obedience to the faith. To God alone wise. Ito po'y mahalagang phrase. Alone wise. Siya lang ang marunong kayo. Ibig sabihin, siya lang talagang marunong. Siya lang absolutely na marunong. Lahat ng tao mayroong debate. Sino mas marunong kanila? Yung artist o yung scientist? Pareho lang silang marunong. Ibang karunungan nila. Pagka pinag-drawing mo yung scientist, anong drawing no? Pag pinag-analyze mo naman yung artist, hindi marunong mag-analyze yun. Pero ang artist, marunong siya sa kanyang art. At yung scientist, marunong siya sa kanyang scientist. Sila yung relatively wise. Ayon sa kailang alam. Pero ang Diyos, sila ang absolutely wise. Alam niya lahat. Ang Diyos ay isang artist. Isa po yung nakakamangang karunungan ng Diyos sa isang artist. Noong 1991, pumutok yung pinatubo, 1991 yun. Nakita namin yung pagputok ng mga pinatubo. Maganda tignan eh. In itself is an art. Pero distraction nyo. Pagka yung pagkalalang ng Diyos sa tao, sa katawan ng tao, meron siyang layon eh, pero magandang tignan, di ba? Kaya po yung mga Grego, wala siguro silang mali siya katulad ng mga tao. Yung kailang mga statue, puro pabubat. Because they worship yung katawan ng tao. At sino yung puro hubad? Tinatakpan lang nila yung dapat takpan. Pero puro hubad. Dahil nakikita kagandahan ng katawan ng tao, sino gumawa ng Diyos. So makatuan natin ang Diyos lamang ang talagang makulong. So di tayo pwede maging mas marunong sa Diyos. Yung mga ibang mga tao, nag-attempt na maging mas marunong sa Diyos, hindi sila magmawagin. Siya lang ang marunong kanya, alone wise. Be glory through Jesus Christ forever. Amen. So dito po sa Ebanghelyo, pinakita sa atin na kailangan tayong sumunod sa pananampalataya. Hindi sapat yung alam mo. Kung marunong mong i-explica, kailangan mo sundin kanya. Na siyempre, ito yung proseso ng alamin mo kung anong dapat mong alamin. Pagka nalaman mo na kailangan mo sundin, yan ang ibig sabihin ng wise. Iba po yung knowledgeable at iba yung wise. Maaaring marami kang alam, marami kang knowledge sa utak mo, pero iba naman yung marunong. Yung marunong nagagamit niya yung kanyang kaalaman sa tamang paraan. Yan ang marunong. So sila ang marunong kanya. So dapat na tayo sumampalataya sa kanya, di ba? Dahil sila ang marunong eh. Kaya kung siya lang ang marunong at nagpayag sa atin kung ano nga dapat nating paniwalaan, so kailangan sumunod. We have to obey. Dahil siya lang ang marunong. Kaya mapakaganda po ng talatang yan. Pinabigyan tayo ng basis ni Apostle Paul. Bakit kailangan mo sumunod? Dahil ang gumawa ng Ebanghelyo ay ang Diyos. Dahil siya lang ang marunong kanya. So paano tayo makikipag-argue
sa Diyos. Hindi na tayo magtatanong, sumunod ka na lang. Minsan pag pinapangarap po yung Ebanghelyo, ang sumasampalataya at ang bautismo ay mali. Sasabihin, pag-iisipan ko muna kayo. Ano pag-iisipan mo? Ang pinag-iisipan natin ay isang bagay na hindi ka tiyak. Diba, may pumunta sa'yo, sasabihin sa'yo, bigyan mo ko ng piso, bibigyan kita ng milyon, mag-isip ka. Ba't gano'n? Bakit anong logic no? O kaya bibigyan mo ako ng 200,000 ganyan, bibigyan kita ng 1 milyon ganyan, anong logic no? Pag-isipan mo yun. Baka niloloko ka. Pero ang Diyos na nagsabi noon ang sumasampalataya at mabautismo na maliligtas, ano pag-iisipan? God alone wants. Hindi mo na dapat pag-isipan ang sinasabi ng Diyos. Kung naunawaan mo na, hindi mo na pag-isipan, kailangan mo na sumunod. Hindi ka na pwedeng magpaligoy-ligoy pa kapag ang Diyos na nagsabi. So, ipinapayag sa atin ng Ebanghelyo, hindi lamang yung mga information na si Kristo namatay, etc. Kailangan tayo sumunod. So, ipinapayag ng pananampalataya na walang iba kundi ang Ebanghelyo. So, ang Ebanghelyo, meron siya mga kaalaman dapat nating malaman. Pero at the same time, may mga bagay dapat natin gawin para tayo magkaroon ng kaligtasan. So, yun po makikita na, di po sapat yung alam natin ng Biblia, kailangan din natin gawin. Ito ang obligasyon natin. Isang misconception ng pagpaparami ng mga Kristiyano ay isang makakaranlang. Yun ang primary work ng isang makakaranlang. Totoo yun. Pero yun po ay gawain ng Iglesia. Hindi gawain lang ng isang makakaranlang. Ibig sabihin, yung mga bahagi ng Iglesia ay nandoon for a purpose. Para magtulong-tulong, para magawa natin ang layunin ng Diyos. Kasi natin, tayo po ay kamanggagawa ng Diyos. Hindi naman gumagawa ang Diyos eh. Ang Diyos sa langit. Siya nag-uutos sa atin. So tayong gagawa yung mga bagay na ipinag-uutos sa atin. Ito po ang parable of the vineyard. Ito po ay isang magandang parable. Ano po? Tayo po sa iglesia, pansinin po natin, iba-iba yung panahon na naging Kristiyano tayo. Iba-iba. May matagal na, may bago pa lang. Pero pag sabay-sabay, pag dumating ang Panginoon ngayon, pare-pareho lang ating gantimpala. Di ba? Buhay na malanggan ay pinangako ng Diyos. Ito po yung parable na ito. Mahaba lang po ito. At saka natin. For the kingdom of heaven is like a landowner. Alam po ako, in-exercise po ang mga bagay na nalaman ko na. Ito po ay isang tinatawag nating simile. Yan ang pinanggaling ng salitang similar. Simile ay isang salita, mayroong salita na naghahambing. Sabi rito, for the kingdom of heaven is like, kanya. Hindi naman siya landowner, pero is like, kanya. Yung mga, mayroong characteristic ang isang landowner na nasa kahari ng Diyos, kanya. Who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now, when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. So, ang bayad ay 1 denarius. And he went out about the 3rd hour. Kung naintindihan natin ito, sa point of view ng mga Hudyo, yung 3rd hour, alas 9 ng umaga yun. Ang unang oras, alas 7, ang pangalawa ay alas 8, at pangatlo, alas 9, ganyan. And so others idle in the marketplace, and said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, I will give you. So they went. Again, he went out the 6th and 9th hour. So yung 6th, alas 12 ng tanghali, yung 9th, alas 3 ng hapon. And did likewise. And about the 11th hour, alas 5 ng hapon, he went out and found others standing idle, and said to them, why have you been standing here idle all day? They said to him, because no one hired us. He said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, you will receive. So, oras siya po ay nag-ahan ng laborers. And when evening had come, alas 6 ng hapon, yun ang ikalabindalawang oras. The owner of the vineyard said to his steward, call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first.
Ibig sabihin, ibigay mo sweldo kanya, yung mga nauna, hanggang sa pinakahuli kanya. And when those came, who were hired about the 11th hour, they will each receive a denarius. So, hindi ba yun ang binigay din sa mga nauna? But when the first came, they supposed that they would receive more. Pero pasinin natin, nung sila'y pumunta, alam nila, isang denarius lang babayaran nila, babayad sa kanila. They likewise received each a denarius. And when they had received it, they complained against the landowner, saying, "These last men have worked only 1 hour, and you made them equal to us, who have borne the burden and the heat of the day." Nag-reclam sila. Kami kanina kakapakin umaga, ito 1 oras lang sila kanya. But he answered one of them and said, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil because I am good?" So the last will be the first and the first last. For many are called, but few chosen. Anong kahalagaan ng talatang ito? Parable of the vineyard. Ang ibig sabihin, ang kahari ng Diyos ay isang parang ubasa. Sa isang ubasa, may nagtatrabaho doon, ganyan. Tayo nagtatrabaho sa ubasa. Ang Panginoon ang may-ari. Sa ating paglilingkod sa ubasan, bibigyan tayo ng gantimpala ng Diyos. Pero meron tayong gagawin. Yung mga nagtatrabaho doon sa vineyard, hindi lang sila nakatayo doon at tumitingin. Meron silang ginagawa. So, ang kahalagaan ng parable na ito, sinasabi sa atin, pag tayo'y nasa iglesia, meron tayong gagawin. We have a work to do. Hindi lang po yung tayo sumasamba at nagpupuri, hindi lang yun. Meron tayong gagawin kanya upang tayo magkaroon ng gantimpala. Yun po ang sinasabi ng parable na ito. Tayo po ay lumaki Katoliko. Marami sa ating Katoliko. Ang pinakita sa atin ng Katoliko, kahit wala kang gagawin, ligtas ka eh. Kahit sumamba ka lang, magsimba ka lang, kahit di ka magsimba, kanina. Pero hindi ngayon ang salita ng Diyos. Kailangan tayong gumawa. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Hindi na sinasabi nito. Yung sinasabi ito ng ating Panginoon, ito rin na sinasabi ni Apostle Paul. Siyempre si Apostle Paul, hindi siya talinhaga. Sa isang diretsong paraan. Sabi nito sa verse 58, "Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon." Kanya. Niyamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Walang kabuluhan, may bayad sila eh. Hindi rin walang kabuluhan kung tayo po magtatrabaho sa Panginoon. Sabi ang tayong gagawin. Sa mga ibang pananampalataya, minsan inaalis nila yung ginaaw kaya, tinatakot nila yung mga miyembro. Kung pagkakaiba sa atin, hindi tayo nananakot. Hindi tayo pumipili. Ang paggawa natin dito ay dahil sa ating pananampalataya. Hindi wala tayong pinipili. Sinasabi lang natin kung anong gagawin natin. Kung tayo sumasampalataya, gagawin mo yun. Kung hindi sumasampalataya, hindi mo gagawin. Pero tandaan natin, meron tayong gantimpala. Kung may pananampalataya ka, kailangan mong sumunod. So may gagawin ka dito. So ito makikita natin sa parable na yun. Dahil church, siyang kaparaanan ng Diyos para maipangalan ang Ebanghelyo. Kung gusto niligtas tayo ng Diyos, niligtas lang tayo, pwede naman. Pero ginamit niya ito sa kanyang karunungan, pansinin natin, God alone wise. Mahalaga yun. Ito yung kanyang naiisip. So ito ang pinakamagaling na pangalan para maligtas yung tao. Ang kaligtasan kasi hindi sa kapilitan yan eh. Ang karunungan ng sanglibutan, ginagawa niya sa kapilitan. Kinokoher sila yung miyembro. Tinatakot nila eh. Hindi natin tinatakot ang sino ba. Ipinapangalan lang natin kung ano yung totoo. Nasa atin kung gagawin natin. O hindi, kaya mas mahirap sa atin. Dahil volunteer ka eh. Kasa sa'yo kung susunod ka o hindi. Kaya pinakikita natin yung katotohanan para malaman natin.
Sa New Testament, ang church palagi ang paraan ng pangangaral, pagpapakalat ng Ebanghelyo. Dito po sa Acts chapter 13, verse 1 to 3. Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Mayroong propeta at tagapagturo ngayon. Ano pagkakaiba ng dalawa? Ang propeta, nagtuturo din yun. Yung mga propeta, sila'y nagtuturo inspired by the Holy Spirit. Diretso sa Espiritu Santo ang kailang tinuturo. Yung mga teachers, sinuruan niya. So most probably, yung mga propeta, tinuturuan nila yung iba para magturo sila. Barnabas, Simeon, was called Niger. Hindi natin alam kung maitim siya. Niger, kanya. Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch. So ito po ay lumaki kasama ni Herod the Tetrarch. And so, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them." Alam mo, ano ang trabaho ng Antioch? Kahit hindi nag-shoot by Nazarene Forest, ang Antioch ang nagbigay ng finances. Paano magawa ni Pablo at ni Barnabas? Paano sila lalakad kung wala silang finances? Posible yun. So yung church sa Antioch, tinulungan nila si Paul at Barnabas. Now then, having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. May question mo misa, kailangan ba tayo mag-fasting? Kung gusto niyo, pwede kayo mag-fasting kung gusto niyo. Pwede dito utos. Wala tayong mamabasang utos sa kailangan tayo mag-ayuno. Mas probably, ito po ay kaugalian ng mga tao noon. May mga Hudyo, necessarily, sila po yung nag-ayuno. Dahil yun nangyari sa kanilang kautusan. Ang nangyari sa mga tao, dahil yung mga Hudyo, yun ay binigay ng Diyos. May mga kaugalian na di nila maalis. So ito yung naging customary sa kanila. Pag may mahalagang bagay, nagpa-fast at nananalangin. Yung prayer, yung prayer niya, ito siya. So sino nagsugo sa kanila? Yung church sa Antioch. Pagbalik ni Saul at Barnabas, nag-report nila sa Antioch yung mga bagay na nangyari sa kanilang paglalakbay. So sino nagsunugo sa kanila? Ang church ang nagsugo. So ang church sa Antioch, although ito'y inuutos ng Espiritu Santo, sila ang gumugol kay Pablo at Barnabas para nagawa nila yung sila'y mangaral sa ibang lugar ay sa kautusan po ng Espiritu Santo. Ito po yung tinatawag nila na First Missionary Tour. Primarily doon sa Asia Minor. Mahilig po tayo sa geography. Yun ang Turkey ngayon. Doon sila nangaral. Doon sa bansang Turkey. Umikot sila doon sa First Missionary Tour, tapos mabalik sila sa Antioch. So, mapapasin natin, ang naging responsable sa paggugol ay ang iglesia sa Antioch. So, yung makikita natin, yung church, ang sending agency ng ating Panginoon. Siya rin po ang sowing agency. Yung sending, nagsusugo. Yung sowing, yun ang nagkakalat. Nagtatanim, kanya. Ang iba rin ang iglesia. Ito po yung parable of the sower. Actually, alam na natin yan. Ito po, may mga information na nakikita natin na hindi intentional, accidental. Malalaman natin yung pagtatanim nila sa panahon na yun. Ang pagtatanim sa panahon natin, iba. Pag nagtatanim ng palay, pagtatanim muna sila ng yung mga tatanim nila. Tapos bubulutin nila, transplant nila, walang sowing. Sa kanila, ipabalibag lang nila yung bini, bahala sa mga rating. Dati ginagawa nila, kaya lang, problema, pagka nagkumpul-kumpul sa isang lugar, yung bini, hindi lalaki masyado yun. Pero gumawa siya ng sistema na equal space, kaya yun ang nakikita natin yan. Pero yun ang paraan ng kailang pagtatanim noon. Sabi nito. So yung parable, FYI ka na, ang parable ay isang talinaga na gumagamit ng mga bagay na ginagawa sa araw-araw ng mga tao. Para ginagawa yon ng ating Panginoon, ginagawa yung isang physical na bagay
na nalalaman nangyayari sa araw-araw para magturo ng isang espiritual na katotohanan. Yan ang isang parable. Ang ibig siya ng parable, side by side. Sa physical na bagay, side by side sa isang spiritual na katotohanan. Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. So siya magsasaka. And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. So yun ang tabi ng daan, kinain lang ng mga hayop, mga ibon. Hayop pala, kumapangan yun. Bibon. Yung si Brother Rick, ano po, pumunta siya sa Kabanatuan yata. Nagkamampangan siya. Nakalimutan yun, Tagalog yung mga tao doon. And he sowed, some fell on the stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched and because they had no root, they withered away. Tapos sila po natin. And some fell among the thorns, and the thorns sprang up and choked them. Naalala ko yung choke, niluloko nila yung si chokres, kanya. But others fell at good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. He was ears to hear, let him hear. Yung sabi-sabihin ng tenga, hindi lang makinig. You listen, ibig sabihin. Hindi lang ginamit ng Panginoon nyo, ginamit niya hear. Magkaiba yun eh. May nakikinig na hindi nakikinig. Palabas, pasok sa tenga, labas sa kabila. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Kung meron kayong tenga, gagamitin nyo kanya. Unawain yung sinasabi ko. Yung sinabi ng Panginoon. So, dito po sa pangangaral, ang gumagawa niya, ang nagpakalat, ang iglesia. Marami tayong paraan, lalo sa panahon natin ngayon. Pero yung katotohanan, sinasabi rin sa atin, hindi lahat maniniwala. Dito, apat na lugar, isa lang loke, di ba? Ito yung mga puso ng mga tao. Yan ang puso ng mga tao. Yan ang kailang kaisipan. May mga tao, wala silang pakiram. Arala mo, wala pakiram. Yun ang wayside. Yung iba naman, naniwala sila, pero hindi sila lumago. Wala silang root. Siyempre, mamamatay din yan. Yung iba naman, dalawang isip. Siyempre, pag thorns, ay, tamo yan eh. Ang ibig sabihin sa paliwalag ng ating Panginoon, ito yung mga Kristiyano, may dalawang isip. Hindi nila alam kung ano mas mahalaga. Ang pananampalataya o physical kanya. Instead na magtulungan yung dalawa, pwede naman yun eh. Naglalaban sila. Yung isa, yun ang talagang naniwala. Pinagawa niya yung salita at in-apply niya, kaya nagbunga siya. Kasi iba-iba yung bunga. Hindi ina-expect ng Panginoon na pare-pare bunga natin. Sige, isang daan. Yung isa 60, isa 30. Depende sa ating kakayahan. Pag ginawa natin, ginamit natin ang ating kakayahan na binigay sa atin ng Diyos at nagbunga dahil sa ating paniniwala, yun ang makikita natin. So, ang nagkakalat niyan ay ang iglesia. So, kumbaga, sa nanggagaling sa iglesia, ang ebanghelyo kanya, yun ang makikita natin. Magawa, pwede ka magbasa, totoo yun. Pero napakadalang lang naman na yun, na nagbasa ka, naniwala ka, kakunti lang yun. Majority, hindi natin hinahanap. Kaya may mga tao nangarap sa'yo, kaya kayo naging Christian. Majority, ganun tayo, di ba? So, ang iglesia po, ang nagsusugo, sending agency, siya rin ang nagkakalat, kanya, o sowing agency. So, doon lang po tayo magtatapos sa umaga po ito. So, yun po ang ating pag-aaral po sa umaga po ito.